Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Pagbili ng property sa Japan. Maraming Pilipino ang nagtatanong kung maaari bang bumili ng property sa Japan kahit tourist lamang. Ang sagot ay oo. Sa Japan, walang batas na nagbabawal sa mga dayuhan na bumili ng lupa, bahay, condominium o iba pang real estate kahit wala silang Japanese citizenship o permanent residency. Kahit tourist visa lamang ang hawak, maaari kang maging legal na may-ari ng property. Gayunpaman, mahalagang malaman na ang pagmamay-ari ng property ay hindi nagbibigay ng karapatan na manirahan o magtrabaho sa Japan. Ibig sabihin, kahit nakabili ka ng bahay o lupa, kailangan mo pa rin sumunod sa mga visa requirements ng Japan. Hindi rin otomatikong makakakuha ng residence visa dahil lamang sa pagbili ng property. Mga uri ng property na maaaring bilhin: condominium or mansion, detached house or ikodate, residential land or lupa, commercial property, at apartment building para sa rental business. Maaaring gamitin ng property bilang tirahan, bakasyunan, investment o paupahan. Proseso ng pagbili. Number 1, humanap ng property. Maaaring maghanap sa pamamagitan ng real estate agent o online property listing. Number 2, magbigay ng offer. Kapag may napiling property, magsusumiti ng purchase application sa seller. Number 3, pirmahan ng kontrata. Babayaran ng deposito, karaniwan humigit kumulang 5% hanggang 10% ng presyo ng property. Number 4, bayaran ang natitirang halaga. Kasama rito ang iba't ibang buwis at fees. Number 5, property registration. Ililipat sa pangalan ng buyer ang titulo at opisyal na mairehistro bilang may-ari. Mga gastusin bukod sa presyo ng property. Bukod sa presyo ng bahay o lupa, may mga dagdag na bayarin tulad ng registration tax, acquisition tax, stamp tax, legal fees, real estate, agent commission, at fixed asset tax o taunang buwis. Karaniwan umaabot ng humigit kumulang 6% hanggang 10% ng presyo ng property ang karagdagang gastos. Maaari bang mag-loan ang tourist? Mahirap makakuha ng housing loan kung tourist lamang. Kadalasan ay hinihingi ng mga bangko ang long-term visa, ang residence card, ang matatag na trabaho sa Japan, at ang permanent residency sa maraming kaso. Dahil dito, karamihan sa mga foreign tourist buyers ay bumibili gamit ang cash payment. Mga benepisyo. Walang restriksyon sa pagmamay-ari ng lupa para sa dayuhan. Maaaring gawing investment o paupahan. Mataas ang antas ng seguridad ng property rights sa Japan. Maaaring ipamana sa mga tagapagmana sa Pilipinas. Mga dapat pag-ingatan, alamin kung may annual taxes at maintenance fees. Suriing mabuti ang lokasyon at kondisyon ng property. Maghanda para sa mga gastos sa pagmimintina. Kumonsulta sa real estate professional at legal expert bago pumirma ng kontrata. Sa konklusyon, maaaring bumili ng property sa Japan kahit tourist lamang at walang Japanese citizenship. Subalit, ang pagmamay-ari ng bahay o lupa ay hindi nagbibigay ng karapatang manirahan ng permanente sa Japan. Mahalagang pag-aralan ng mga gastusin, buwis at legal na proseso upang maging maayos at ligtas ang pagbili ng property. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi
ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.